As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Sa Isayas, Kabanatang 50, Talatang 4, binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila na mga naturuan upang aking malaman kung paanong aalalayan ng mga salita ang nanlulupaypay. Siya'y nagigising tuwing umaga, ginigising niya ang aking pandinig upang makinig na gaya ng mga naturuan. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect dito po sa ating himpilan AWR 89.1 FM. At ako po ay natutuwa na kayo ay makasama namin sa napakaagang oras na ito ng umaga. Maraming salamat po na kayo ay patuloy na sumusubaybay, tumututok dito po sa ating himpilan AWR 89.1 FM. At kung kayo po ay nasa mga sasakyan, maraming salamat po sa maagang pag-tune in at mag-iingat po kayo sa inyo pong pagdadrive. Ganon din po ang ating mga kaibigang nasa social media. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ang mga Vellones dyan sa Dasmariñas sa Cavite. Ganon din po ang ating mga kaibigan dyan sa San Juan, Batangas. At ang mga tagapakinig natin, ang mga sumusubaybay natin sa iba't ibang bansa, lalong-lalo na po dyan sa Cleveland, Australia. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyo pong pakikinig dito sa ating himpilan at sa ating palatuntunan. Dito nga po sa Rise and Reflect ay ninanais natin na ang bawat araw ay pasimulan sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At mula sa Ang Bible, Pinoy Version, atin pong itutuloy ang aklat ng Hebreo sa Kabanatang 11, talatang 32 na po tayo ngayon, hanggang 4 na po. Itutuloy ko pa ba? Hindi nakasya ang oras para ikwento ko sina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at ang mga prophets. Nagtiwala sila kaya tinalo nila ang ibang bansa sa labanan. Ginawa nila ang tama at tinanggap ang pinangako ng Diyos.
Napaamo nila ang mga leon, napatay ang mga malalakas na apoy at nakaligtas sa mga gustong pumatay sa kanila. Mahihina sila dati, pero lumakas sila. Naging malakas sila sa labanan at tinalo ang mga army ng mga ibang bansa. May mga babae na may mga kamag-anak na namatay na, pero nabuhay ulit. May mga umayaw na palayain sila kahit mas pinili nilang mamatay sa torture para buhayin ulit sila sa mas magandang buhay. May iba namang pinagtawanan at nilatigo, meron ding kinadena at kinulong. Pinagbabato sila, nilagari at pinatay gamit ang espada. Nagpagala-gala silang suot ang mga balat ng tupa o kambing. Naging pulubi sila, inapi at pinahirapan. Hindi deserve ng mundo ang mga mabubuting taong ito. Sila na nagpagala-gala sa mga desert at sa mga bundok. Tumira sa mga kuweba at mga hukay sa ilalim ng lupa. Dahil sa faith nila, nag-iwan silang lahat na magandang record. Pero hindi nila natanggap ang pinangako ng Diyos kasi may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. At ayaw ng Diyos na ma-reach nila ang goal ng faith nila, ang maging perfect nang hindi tayo kasama. May mas mabuting bagay. Isa sa mga lyrics sa unang stanza ng hymno na How Firm a Foundation ay nagtatanong, What more can he say than to you he had said, who unto the Savior for refuge have fled? Ito ay isang tanong na hinango mula sa talatang 32 ng Hebreo, Kabanatang 11. Napakaraming halimbawa sa Biblia ng mga nagwagi sa pamamagitan ng pananampalataya na si Apostol Pablo ay walang puwang upang banggiting lahat o isulat lahat dito sa aklat ng Hebreo. Sa Kabanatang 11, talatang 4 na po, ang sabi ng talata, ang Diyos ng lalong mabuting bagay para sa atin upang huwag silang gawing sakdal na hiwalay sa atin. May mas mabuting bagay para sa atin ang sinasabi ng Biblia. Ang mga pangalang nakasulat sa talatang 32 ay pamilyar sa mga naunang tumanggap ng liham na ito sa Hebreo. Sina Gideon, Barak, Samson at Jephthah ay nanalo laban sa napakatinding pagsubok. Bilang karagdagan sa paggamit ng Diyos sa kanila upang iligtas ang mga tao sa panahon ng pang-aapi, lahat sila ay may isa pang katangiang magkakatulad. Sa kanilang sarili, lahat sila ay malamang na hindi mga kandidato para sa Faith's Hall of Fame. Sina Gideon at Barak ay parehong reluctant na mga bayani na humingi ng katiyakan sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos, sa salita ng Diyos, sa Hukom, Kabanatang 4, talatang 8 hanggang 9, ganun din sa Kabanatang 6, talatang 12 hanggang 15. Ang banal na espiritu ay nagbigay kay Samson ng matinding lakas na pisikal. Ngunit siya ay isang taong mahina ang personal na pagkatao at walang pasensya. Yan ay mababasa natin sa mga Hukom, Kabanatang 14, talatang 1 hanggang 3 at ganoon din sa Kabanatang 15, talatang 1 hanggang 7. Si Jephthah naman ay anak ng isang prostitute at isang mapusok na tao sang-ayon sa mga Hukom, Kabanatang 11, talatang 1 at 30 hanggang 35. Si David ay nakaligtaan o hindi isinama ng kanyang ama nang dumating si Samuel upang pahiran ang kapalit o kahalili ni Saul ayon sa unang Samuel, Kabanatang 16, talatang 11. Si Samuel ay isang batang lalaki lamang na kailangang matutong makilala ang tinig ng Diyos nang tawagin siya ng Diyos ayon sa tala sa unang Samuel, Kabanatang 3. Kung hindi sapat, kaibigan, ang mga halimbawang ito, binanggit ni Apostol Pablo ang isang hukbo na mga hindi pinangalanang bayani na dumanas ng matitinding pagdurusa sa kabila ng kanilang pananampalataya sang-ayon sa tala sa Kabanatang 11 ng Hebreo, talatang 35 hanggang 37. Ang sabi doon ay tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli
Ang iba'y pinahirapan at tumangging tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Ang tinutukoy ay ang muling pagkabuhay sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang iba'y nagtiis ng pagkalibak at paghagupit at maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Talatang 37, sila'y pinagbabato hanggang mamatay, nilagari, pinagpapatay sa tabak. Sila'y naglibot na may suot na balat na mga tupa at kambing, mga naghihirap, pinag-uusig at inaapi. Kaibigan, bakit isinulat ito ni Apostol Pablo para sa mga Kristiyano sa ating kapanahunan? Sapagkat ang mundo ay hindi karapat-dapat sa mga taong matutuwid, mga mananampalataya, sang-ayon sa talatang 38. At bagaman tinulungan sila ng Diyos na magkaroon ng makapangyarihang pananampalataya, none received the promise because they were part of a bigger story. Ang kanilang kwento ay kwento rin ng marami sa atin at magiging kwento ng mga mananampalataya sa huling kapanahunan, sang-ayon sa talatang 40. Kaibigan, bagamat ang karanasan ng mga mananampalataya sa kasalukuyan ay may kahirapan, may mga pagdurusa, may mga mapapait na karanasan, ang Diyos ay naglalaan ng mas mabuting bagay para sa atin. Sampalatayanan natin ang pangakong ito ng ating Panginoon. Kaibigan, paano nagsisilbing inspirasyon sa iyo ang kwento ng pananampalataya na mga taong nakatala dito sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 11. Ano ang matututunan mo sa mga halimbawang ito? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Sa pagkakataong ito, nais ko pong anyayahan kayo na samahan kami sa paglapit sa Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin. Tayo ay manalangin. Mahal na Diyos, mapagpalang Ama, Ikaw na makapangyarihan sa lahat, may-ari ng aming mga buhay. Panginoon, ibinabalik namin ang papuri at pagsamba sa inyo sa mga pagpapalang inilaan ninyo sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Dakilang Diyos, ang Kabanatang 11 ng Hebreo ay paulit-ulit na nagpapaalaala sa amin na mayroon kang higit pa at mas mabuting inilalaan para sa amin. Nawa ang makapangyarihang mga kwentong ito na mga nauna sa amin ay magturo sa amin ng pagtatyaga ng pananampalataya at pananaw sa mga makalangit na bagay na inyo pong ipinangako. Ama, sa oras na ito akin pong ipinapakiusap ang mga pasanin at panalangin ng amin pong mga tagapakinig. Kayo po ang higit na nakakakilala sa kanila. Alam niyo po ang kanilang kalagayan, Panginoon. Alam niyo ang kanilang mga kahilingan, Panginoon. Kayo po ang tumugon sa mga panalangin ito sang-ayon sa inyong mabuting kalooban at sa inyo pong kapanahunan. Turuan lamang po ang bawat isa sa amin na matiyagang magantay sa kapanahunan upang ang iyong kasagutan sa mga panalangin ay kanila pong matanggap ng may kagalakan at katuwaan. Maraming salamat po sa pag-iingat sa bawat isa sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, ako ay muling nagpapasalamat sa inyo pong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At patuloy kitang inaanyayahan na i-avail ang atin pong Bible Study Guide na Explore. Ito po ay 24 lesson na mapapasa inyo ng free kung inyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong mga pangalan, kompletong address at contact numbers.
Para naman po sa ating mga kaibigan sa radyo, ang atin pong mga numero kung saan pwede nyo pong i-text ang inyong kompletong pangalan at address ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Ito ang iyong kaibigan, Neryo Caranza, nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Huwag po kayong lalayo, susunod pa ang mga makalangit na awitin at ang mga programang amin pong inilalaan para sa inyo. Ang susunod, May Nagmamahal sa iyo. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.